we arrived parang after 4 years din since na nakapunta ako dito and we're going to have dinner. Eto na nga, simula na naman po tayo ng pakikinig ng SB19 ni SB Girl Lourdes. SB Girl. And we decided na sa tapat na lang kumain since medyo late na rin and marami namang kainan mismo sa tapat ng building nila tita. So, ayan na nga. Ba't lang ganyan maglakad? Akala ko aesthetic. Ang lapad ko dyan and very siga ang person. Meanwhile. And dito na nga kami kumain. Para siyang combination of Singaporean, Indian, Chinese food. And okay na rin naman. Sarap ng pita nila. Time to sleep. And before kayo matulog, tawang-tawa kami ni Tita sa dalawang ito. Kapag gabing-gabi. At may nagagawa. Natin talaga. Welcoming day 2. So, ayan, pak. Dito lang mag-sleeveless ang person. Lakas loob. So, ayan kami. Going to train station. Not knowing kung maliligaw pa kami o makakarating kasi medyo nangangapa pa. Nagsama pa kami dalawa. But, yun nga, good news. Finally, here we are at Chinatown. Expectation versus reality. Gusto ko lang naman maging aesthetic. Pero tignan mo si mami nakatingin sa camera. Packed. Dead na sa bashers. Ang daming tao, lalo na tourist, and ang dami ding restaurants and souvenir shops na mabibilan. Kakagayahin namin na sa TikTok, nakisuyo kami kay Kuyang Chinese. Si Mother medyo loading. Magkaklap lang, nakakahiya. Kaya sabi ko na lang, thank you. Naiyahan na ako. Nag-video ako for years and yan, gusto niya yung dumadaan siya at kasama siya. Ako rin syempre, like, ako pa ba? Kung sino-sino lang talaga inutusan namin mag-picture sa amin dahil dalawa nga lang kami. Then we'll look for souvenirs para sa mga ka-workmates ko. Then I noticed na meron pa sa taas, kaya umakit na rin kami. Tapos nakita ng Chinese na nag-struggle ng persons, kaya siya na nag-initiate na mag-picture sa amin. Ang pogi niya, tapos gusto pa ni mami kunin ko yung pangalan. We went up and ito lang yung mga nandun. Parang Chinese waiting shed ba to? Hindi naman siya temple. And yan, nagpicture-picture lang din kami. Yan, aura-aura, then video. Tapos, medyo nagutom na kami dito dahil sobrang init talaga. Mas mainit pa dito kaysa sa Pinas. Kaya pumasok na rin kami sa Lucky Chinatown building kung anong possible food yung pwede namin makain and we explore around. Super pagod. Let's go! Welcome to Lucky Chinatown. Welcome to Lucky Chinatown! Salamat daw, guys. We looked around and found this open-air restaurant na ang daming taong kumakain. Imagine, $10 na pagkasya namin ni mami kasi sabi namin kakain namang mamayang dinner kaya minimal lang muna. 1/10 sa barbecue bukod sa lasang curry, ang tigas niya, but 10/10 sa yang chow. Yummy siya. Tinamad na kaming humingi ng kutsara kaya ayan. For the struggle is real. Next destination is Capitastin. So, medyo gumagaling na kami ni mami mag-commute. May slight tigaw pa rin naman sa train and tanong-tanong. I actually saw this on TikTok and they say you get a 360 view of Singapore and it's a 51-story building. Di namin alam, binubook pala to and fully booked na siya pero pinagbigyan pa rin kami kasi nagmakaawa ko na last day na namin. Charot-charot lang. It's a great place to rest, chill, and charge since pagod na rin talaga kami ni mami. Nasobrahan naman kami sa chill and relax kaya nasarahan kami ng elevator, nakakaloka. We have no choice but to go down 3 floors and naglakad kami. Sabi nila ang purpose daw nun, let's just enjoy the view, for you to enjoy the view. Pero yung pahinga namin parang napalitan lang ng pagod parang wala din Anyway, it's dinner time, my most awaited and favorite part. We're here at Lau Pa Sat, and this is famous because of its transition. It's a busy road by day, and a food park at night. By the way, we are joined by Tita Bombay and Tito Sani.
na nabudol at nabiktima namin ni Mami. Feel ko sana nasa isip nila, hindi na lang sila pumunta. Naging ninang ko bigla. Thank you sa $50, tita. Joey, tignan mo, Joey! Tignan mo! Alam, video. Meanwhile. Sadly, Baby Merlion lang yung meron dahil under renovation yung totoo. Sad life. Ending our day with Magnum treat by Tito John John. Ang mahal.